Unang Samuel Kapitulo 21. Si David ay pinoprotektahan ng pari. Nang magkagayoy naparoon si David sa Nob kay Ahimelek na saserdote, at sinalubong si David ni Ahimelek na nanginginig, at sinabi sa kanya, "Bakit ka nag-iisa, at walang taong kasama ka?" At si David ay nagsabi kay Ahimelek na saserdote, "Inutusan ako ng hari ng isang bagay, at sinabi sa akin, huwag maalaman ng sino man ang bagay na aking isinusugo sa iyo, at ang aking iniutos sa iyo, at aking inilagay ang mga bataan sa gayot gayong dako. Ngayon nga anong mayroon ka sa iyong kamay? Bigyan mo ako ng 5 tinapay sa aking kamay, o anumang mayroon ka." At sumagot ang saserdote kay David, at nagsabi, "Walang karaniwang tinapay sa aking kamay, ngunit mayroong banal na tinapay, kung disin ang mga bataan ay magpakalayo lamang sa mga babae." At sumagot si David sa saserdote, at nagsabi sa kanya, "Sa katotohanan ang mga babae ay nalayo sa amin humigit kumulang sa 3 araw na ito, nang ako'y lumabas ang mga daladalahan ng mga bataan ay banal, bagaman isang karaniwang paglalakad, gaano pa kaya kabanal ngayon ang kanilang mga daladalahan?" Sa gayo'y binigyan siya ng saserdote ng banal na tinapay, sapagkat walang tinapay roon, kundi tinapay na handog, na kinuha sa harap ng Panginoon, upang lagyan ng tinapay na mainit sa araw ng pagkuha. Isang lalaki nga sa mga lingkod ni Saul ay naroon ng araw na yaon, na pinigil sa harap ng Panginoon, at ang kanyang pangalan ay Dog na Idumeo, na pinakapuno ng mga pastor na nauukol kay Saul. At sinabi ni David kay Ahimelek, "At wala ka ba sa iyong kamay na sibat o tibak? Sapagkat hindi ko nadala kahit ang aking tibak o ang aking mga sandata man, dahil sa ang bagay ng hari ay madalian." At sinabi ng saserdote, "Ang tibak ni Goliath na Filisteo, na iyong pinatay sa libis ng Ela, narito, nabibilot sa isang kayo na nasa likod ng ipad, kung iyong kukunin yaon, kunin mo, sapagkat walang iba rito liban yaon." At sinabi ni David, "Walang ibang gaya ni yaon, ibigay mo sa akin." Nagkunwaring baliw si David. At tumindig si David, at tumakas ng araw na yaon dahil sa takot kay Saul, at naparoon kay Achish na hari sa Gath. At sinabi ng mga lingkod ni Achish sa kanya, "Hindi ba ito'y si David na hari sa lupain? Hindi ba pinag-aawitanan siya sa mga sayaw, na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, at ni David ang kanyang lakse-lakse?" At iningatan ni David ang mga salitang ito sa kanyang puso, at natakot na mainam kay Achish na hari sa Gath. At kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila at nagpakunwaring ulo sa kanilang mga kamay, at nagguhit sa mga pinto ng pintuang daan, at pinatulo ang kanyang laway sa kanyang balbas. Nang magkagayoy sinabi ni Achish sa kanyang mga lingkod, "Narito, tingnan ninyo ang lalaki ay ulol, bakit nga ninyo dinala siya sa akin? Kulang ba ako ng mga ulol, na inyong dinala ang taong ito upang maglaro ng kol-ulan sa aking harapan? Papasok ba ang taong ito sa aking bahay?" Unang Samuel Kapitulo 22. Tumakas si David sa Adullam. Umalis nga si David noon, at tumakas sa yungib ng Adullam, at nang mabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong siya roon. At bawat isa na napipighati, at bawat isa na may utang, at bawat isa na may kalumbayan ay nakipisen sa kanya, at siya'y naging punong kawal nila, at nagkaroon siya ng may 400 tao. At naparoon si David mula roon sa Mizpah ng Moab, at kanyang sinabi sa hari sa Moab, "Isinasamo ko sa iyo na ang aking ama at aking ina ay makalabas, at mapasama sa inyo, hanggang sa aking maalaman kung ano ang gagawin ng Diyos sa akin." At kanyang dinala sila sa harap ng hari sa Moab, at sila'y tumahan na kasama niya buong panahon na si David ay nasa Moab. At sinabi ng propetang si Gad kay David, "Huwag kang tumahan sa Moab. Ikaw ay yumaon at pumasok sa lupain ng Juda." Nang magkagayoy yumaon si David, at pumasok sa gubat ng Hereth. Pinatay ni Saul ang mga pari ng Diyos. At nabalitaan ni Saul na si David ay nasumpungan, at ang mga lalaki na kasama niya, si Saul nga'y nauupo sa gaba sa ilalim ng punong tamariska sa Rama, natangan ang kanyang sibat sa kanyang kamay, at ang lahat ng kanyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot niya. At sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod na nakatayo sa palibot niya, "Dinggin ninyo ngayon, mga Benjamite, bibigyan ba ng anak ni Isai ang bawat isa sa inyo ng mga bakiran at mga ubasan, gagawin ba niya kayong lahat na mga punong kawal ng lilibuhin at mga punong kawal ng dadaanin?"
upang kayong lahat ay magsipagsuwail laban sa akin, at walang nagpakilala sa akin ng gawin ng aking anak ang isang pakikipagtipan sa anak ni Izay, at wala sino man sa inyo na nagdamdam dahil sa akin, o nagpakilala sa akin na ang aking anak ay humihikayat sa aking lingkod laban sa akin upang bamakay, gaya sa araw na ito. Nang magkagayoy sumagot si Dog na Idumeo na nakatayo sa siping ng mga lingkod ni Saul, at nagsabi, aking nakita ang anak ni Izay na naparuroon sa Nob, kay Ahimelech na anak ni Ahitob. At isinangguni niya siya sa Panginoon, at binigyan siya ng mga pagkain, at ibinigay sa kanya ang tibak ni Goliath na Filisteo. Nang magkagayoy ipinatawag ng hari si Ahimelech na saserdote na anak ni Ahitob, at ang buong sangbahayan ng kanyang ama, na mga saserdote na nasa Nob, at sila'y naparoong lahat sa hari. At sinabi ni Saul, iyong dinggin ngayon, ikaw na anak ni Ahitob, at siya'y sumagot, narito ako, Panginoon ko. At sinabi ni Saul sa kanya, bakit kayo ay nagsipagsuwil laban sa akin, ikaw, at ang anak ni Izay, na iyong binigyan siya ng tinapay, at ng tibak, at isinangguni siya sa Diyos upang siya'y bumangon laban sa akin na bamakay, gaya sa araw na ito. Nang magkagayoy sumagot si Ahimelech sa hari, at nagsabi, at sino sa gitna ng lahat ng iyong mga lingkod ang tapat na gaya ni David, na manugang ng hari, at tinatanggap sa iyong pulong, at karangal-danggal sa iyong bahay. Pinasimulan ko bang isangguni siya ngayon sa Diyos? Malayo sa akin, huwag ibintang ng hari ang anumang bagay sa kanyang lingkod, o sa buong sangbahayan man ng aking ama, sapagkat walang nalalamang bagay ang iyong lingkod tungkol sa lahat na ito, manti o malaki. At sinabi ng hari, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Ahimelech, ikaw at ang buong sangbahayan ng iyong ama. At sinabi ng hari sa bantay na nangakatayo sa palibot niya, pumihit kayo at patayin ninyo ang mga saserdote ng Panginoon, sapagkat ang kanilang kamay man ay sumasa kay David, at sapagkat kanilang nalaman na siya'y tumakas, at hindi nila ipinakilala sa akin, ngunit hindi inibig ng mga lingkod ng hari na iunat ang kanilang kamay upang daluhungin ang mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ng hari kay Dog, pumihit ka, at iyong daluhungin ang mga saserdote, at pumihit si Dog na Idumeo, at kanyang dinaluhong ang mga saserdote, at kanyang pinatay ng araw na yaon ay 85 lalaki na nagsusuot ng ipad na lino. At sinugitan ng talom ng tibak ang Nob, ang bayan ng mga saserdote, ang mga lalaki at gayon din ang mga babae, ang mga bata at ang mga pasusuhin, at ang mga baka at mga asno at mga tupa, ng talom ng tibak. At isa sa mga anak ni Ahimelech na anak ni Ahitob na nagngangalang Abiathar ay tumanan, at tumakas na sumunod kay David. At isinaysay ni Abiathar kay David na pinatay na ni Saul ang mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ni David kay Abiathar, talastas ko ng araw na yaon na si Dog na Idumeo ay naroon, na kanyang tunay na sasaysayan kay Saul, ako'y naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao sa sangbahayan ng iyong ama. Matira kang kasama ko, huwag kang matakot, sapagkat siya na umuusig ng aking buhay ay umuusig ng iyong buhay, sapagkat kasama kita ay maliligtas ka.